Hey guys, ngayong araw na to, samahan nyo kaming pumunta ng Malaysia. Alam mo ba, pag pumunta ka ng Singapore ay pwede kang mag one day tour sa Malaysia. Paano namin to ginawa? Nag-rent lang naman kami ng van sa Deckers Lemo and for only 500 Singaporean dollars for 6 packs with driver na and back and forth from Singapore to Malaysia and Malaysia to Singapore. 4 AM pala kami nagpasundo para maaga kaming dumating sa Malaysia kasi ang travel time from Singapore to Malaysia is 4 to 5 hours. Things to prepare when entering Malaysia is your passport and Malaysia arrival card, and when going back from Malaysia to Singapore is your SG arrival card and your passport. Ang kagandahan pag nag-rent ka ng van, no need nang bumaba pagdating sa immigration ng Malaysia. Bigay nyo lang yung passports nyo sa driver nyo, tapos yung driver nyo na ang mag-submit ng mga passports nyo sa immigration. After nyo ibigay yung passports nyo sa immigration, ay i-check kayo sa van. At kung walang problema ay makakalagpas na kayo. Ayan, at 8 AM nakarating na din kami sa Johor Bahru, Malaysia, at yung una namin ginawa is bumili ng SIM card at nag-withdraw ng pera using my BPI debit card. By the way, hindi pala alam ng family namin na pupunta kami ng Malaysia, kaya nalaman lang nila na pupunta kami ng Malaysia nung nasa Malaysia immigration kami. Kaya na-surprise sila. Nung nagtanong sila saan kami pupunta, sinabihan lang namin basta sumakay lang sila sa van. At dahil masunurin sila ay nasa Malaysia na kami. Tapos ayan, dahil ginutom kami, may nadaanan kami mga pagkain kaya kumain muna kami. First attraction pala na pupuntahan namin ay ang Batu Caves. Dahil sobrang layo, 12 noon na kami nakarating. Ang Batu Caves pala isa sa pinakasikat na attraction sa Malaysia at kilala ito sa malaking statwa ni Lord Morogan na nasa harap ng mga kuweba. Sobrang serious na ng vlog natin guys, kaya i-google nyo lang ang ibang information. Kaya ayan, dahil sa sobrang ganda ng view, nag-picture at nag-video agad kami. After na may mag-picture at mag-video, ay nagpa-cute muna ako kahit hindi cute. Joke lang guys, nag-decide kami na akyatin ang hagdanan papunta sa cave. Winelcome lang kayo guys kasi 272 steps pala ito guys bago ka makarating doon sa cave. Hindi naman nakakapagod, sakto lang. Tapos yan yung makita mo sa taas at makikita mo din yung mga kapatid mo. Ayan sila, ang cute. Huwag ka lang magdala ng pagkain habang umaakyat sa hagdan kasi for sure kukunin nila. At ayan, nasa loob na din kami ng cave. Tapos pagpasok nyo guys ay may makikita kayong may nagtitinda ng mga souvenirs. Ayan, pili-pili ka lang guys, baka meron kang magustuhan. Sobrang laki ng cave guys kasi may mga temple dito sa loob at ang daming tao. At dahil ginutom kami sa pag-akyat at paglibot-libot namin, pasuggest kami sa driver namin kung saan maganda kumain at dinala kami ng driver namin dito sa Hening Restaurant. Ang Hening Restaurant pala ay nasa-serve ng Malaysian authentic food. Kaya nagustuhan namin para matry din namin ang food nila dito sa Malaysia, tapos nag-order kami agad. And after waiting for a few minutes ay sinerve nila yung mga food na in-order namin at ang ganda ng presentations ng mga food nila at ang sasarap. Kaya ang rate ko sa food nila kahit walang nagtatanong ay 10/10. After namin kumain ay next destination naman namin ay pumunta sa Chocolate Kingdom. Sa pangalan pa lang na Chocolate Kingdom, alam mo na kung ano yung binebenta nila dito. Hirap naman kung pinangalanan na Chocolate Kingdom tapos iba yung binebenta nila. Daming iba't ibang klaseng chocolates na pwede mong pagpilian dito. At ang kagandahan pa ay meron pang pa-free taste, malalaman mo kung masarap ba yung chocolates na binibenta nila. Kaya din ako nagpahuli kaya nilubos-lubos ko na yung pa-free taste nila. Basta free, masarap talaga. Pero ang ending, nabudol kami at napabili kami ng chocolates nila. Ang next naman naming pinuntahan ay ang Petronas Twin Towers. Ito ay matatagpuan sa Kuala Lumpur, Malaysia at isa sa pinakamataas na Twin Towers sa buong mundo. Sa sobrang ganda, hindi talaga namin mapigilang hindi makapagpa-picture at makapag-video. After namin sa Petronas Twin Tower ay pumunta naman kami sa KL Tower, which is the 7th tallest telecommunication tower in the world. May activity pa sana kami avail dito pero dahil masama ang panahon, nagpa-picture na lang kami sa KL Tower signage. Tapos ang last destination namin ay ang Chinatown. At dahil ginutom kami at gabi na ay doon na lang kami kumain ng hapunan. Actually marami pa sana kaming list of attractions na pupuntahan at dahil hindi sumang-ayon ang panahon at pagod na yung mga kasama namin at kapos na din kami sa oras, iinlan lang yung napuntahan namin. Kaya I suggest kung gusto mo talagang ma-enjoy at masulit ang pagpunta mo sa Malaysia, mag-stay ka ng ilang araw. Pero kahit one day lang yung pagpunta namin sa Malaysia ay super worth it naman at nag-enjoy kami. At sobrang thankful namin sa Deckers Lemo kasi binigyan kami ng mabait na driver. At ayan, ito pala yung kinainan namin sa Chinatown.
At makikita nyo pagod na yung mga kasamahan namin na parang gusto na nilang umuwi. Huwag kayong mag-alala kasi uwi na tayo after nating kumain. Ito pala yung mga pagkain na in-order namin. Tapos nagpa-free pandesal pa sila, sana nagkape na lang kami. Malayan Western Hainan pala yung name ng restaurant na kinainan namin. Tapos kaming kumain ng mga 9 PM at nag-decide kaming umuwi at dumating kami sa Singapore ng mga 2:30 AM. Gikan mig Malaysia. Ma! Hi, we're back. Ay, nagigan na Malaysia. Hello, okay now. Ayan, nakarating na din kami sa Singapore. Sabog na sabog sa sobrang haba ng biyahe. Napahaba na naman yung kwento ko guys. Hope nag-enjoy kayo. Bye for now. Thank you for watching. Like and follow for more.